Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan. Yan mga kababayan, maligayang pagbabalik sa ating channel. Ito si Biomar, no? At muli meron tayong re-reaksyonan. Sabi nga ni BP Inday Sara, mga kababayan, Day, ang gaba, dili gayon magsaba. Nako, mayroon po tayong nabalitaan mga kababayan at yan po ang ating isishare sa inyo ngayon. Ito pong mga bida-bida at ito pong mga nagbabait-baitan at naggagaling-galingan dyan po sa tuwad-tuwad-tuwadcom na yan. Mga kababayan, ito po, mayroon po akong isishare sa inyo. Nag-trending po itong balita na di umano, ito pong kamag-anak ni tuwadcom members, barbers, no? Diyan nga po sa Surigao ay nasasangkot di umano mga kababayan dito sa nahuli pong kilo-kilo ng mga shabu. Ayan na nga po ang ating sinasabi mga kababayan no ho. Kumbaga nagmamalinis kayo diyan, naggagaling-galingan kayo diyan. Nilalamon ninyo ang inyong mga sinasabi dahil mukhang nagba-backfire lahat ng mga ito at paulit-ulit pa rin na bumabalik ang alaala ng nakalipas. Yung sinabi ni BP Inday Sara sa isang rally nga po dyan sa QOJC, may sinabi siya, Day, ang saba, dili gayon, mabaliktad, ang gaba, dili gayon magsaba. Babasahin ko po mga kababayan at sabayan niyo po ako, yan po nakapost, no? Hoy, jare mga shabu, nasakpan gikan sa Surigao City, gibiyahe pasingod sa Liti. Ito po Surigao no na pagsasalita mga kababayan, no? Hindi ko masyado talaga maalam sa Surigao noon. Pero motong Bisaya rin po ito, ano ho? Tuloy lang po natin Mayroon daw po kasi nga nasakpan or na huli, no? Na biniyaheng shabu dyan po sa Surigao, papuntang Leyte. 387.6 million na kantidad sa shabu na na-intercept sa Liloan Ferry Terminal nagikarga sa isa ka SUV na sakyanan. Mga kababayan, nakikita nyo naman po ang source natin Surigao Media. At hanggang ngayon, researchable pa naman po yan. Makikita nyo naman po itong Surigao Media na yan, ano ho, mga kababayan. Tingnan nyo na lang po. Ngayon dito, nailhan ang sakyanan na isa sa mga private service vehicle mismo ni Governor Lyndon Barbers o Race Barbers na maoy sige taggamit sa ilang usa ka driver na empleyado o JO mismo sa Kapitol. Mga kababayan tingnan po ninyo, ito po ay nakapost 4 days ago na po. Ngayon lang po natin nakita ito. So bago pa pala yung tuwadcom hearing doon kay PRRD, no? 4 days ago na pala ito Nailhan ang sakyanan, ayan, nailhan, ibig sabihin nakilala daw ang sakyanan. Na-intercept kahapon sa Liloan Port Terminal sa Liloan Southern Leyte ang 57 ka heat sealed transparent plastic Chinese tea bag na negosyo sa mga barbers na mutabang sa isa ka kilo, mutimbang sa isa ka kilo ang matagtibag ug ang sulod ni ini giduha-duhang shabu. Ibig sabihin pinaghihinalaang shabu yung nahuli daw po dito, ano ho mga kababayan. Ito di umano di umano ay napabanggit dito ang mga pangalang barbers, mga kababayan. Gibanabanang anaa sa 6.8 million, pinaghinalaang tinatantya na mayroong 6.8 million kada bag ang balor
Bawat isang bag daw po ay nagkakahalaga ng 6.8 million sa illegal nga droga. Ang Chinese tea bag may label na Daguanyin. Under investigation kuman sa mga tinugyanan sa balaod ang tag-iya o driver sa Mitsubishi Motorsport SUV o impounded ang sasakyan. Under investigation na po itong mga kababayan, ayon dito sa balita na to, ang ng mga kinaukulan o ating alagad ng mga batas, yung may-ari daw po nitong sasakyan. Nasayran nga misibat ang driver nga si alias Turing, dihang nakabantay na may mga taga Philippine Coast Guard nag-atang sa mga sakyanan, mikanaon sa fast cut. Ayun. Nabalitaan daw po, nalaman daw nitong driver at lumayas. Umiskir daw, miskapo na, nisibat. Tapos, mga kababayan, na mayroon daw, nung malaman niya na may nag-aabang sa kanyang Philippine Coast Guard. Gibiyaan ni ining nag-andar ang sakyanan sa marshalling area sa Liloan Port. Base sa kapulisan, gikan sa Surigao City, ang fast cut o miabot pasado alas 12 sa kadlawon sa Liloan. Dumating ito sa Liloan po mga kababayan ay pasado alas 12 ng madaling araw. At iyon nga po nang mapag-alaman nito na mayroon sa salubong na Philippine Coast Guard, iniwan na lang daw po ito ng driver at lumayas at tumakas dahil may sasalubong sa kanya. Sa dihang pag-inspeksyon kini sa bomb sniffing dog sa PCG K9 unit, wayay na simbot na explosive and ido. Ibig sabihin, sa dihang pag-inspection kini sa bomb sniffing dog, in-inspection na raw po ito ng bomb inspection dog ng K9 unit ng Philippine Coast Guard, wayay na simbot. Mayroon po pong naamoy na simbot, di ba? Na explosive and ido, yung aso. Ido o yung aso yata sa kanila, no? Pagka 1:50 AM ang PDEA. Ayun, 1:50 na po ng madaling araw ang PDEA. Agents mihimo man masubsob na inspeksyon o nakita sa maong SUV sa likod ang tulo ka dagkong bag sa compartment o ang ilang dala nga mga narcotics detection dog nagpakita na positive sa illegal drugs ang sulod ni ini. Ayun. Talagang kumpirmado mga kabayan, mayroon daw po talagang illegal drugs na nakita ang mga aso. Dihang ilang naukay ang mga bags, nakita na may 57 kaputos. Ayun, nang kanila na daw yung halibugin ang mga bag, may nakita daw pong 57 na mga balot. Nagamit ang label na Daguanyin. Daguanyin pala. Ti ang matagputos, mitimbang sa 1 kilo. Yung bawat isang balot, tumitimbang daw po ng 1 kilo. Ang suyod nga mga white crystalline substance o giduhaduhang syabo. Yun daw po ang mga laman, mga crystalline substance or pinaghihinalaang syabo. Sa bill of lading and driver na si alias Turing, taga Surigao, o sakyanan, rehistrado sa Carmen, Surigao del Sur. Ito po mga kababayan, binabasa ko lang po ito. Tingnan nyo po ang ating binabasa. Alias Turing daw po yung driver na taga Surigao. Rehistrado sa Carmen, Surigao del Sur. Hangtod kuman gipangita pa ang driver kay waya kuno mapuntak ni Puspia na isa sa sinaligan ni Governor Lyndon Barbers. Nako, hanggang ngayon pala mga kababayan, hinahanap pa daw po itong driver.
na isa daw po sa pinagkakatiwalaan ni Governor Lyndon Barbers. Samtang giangkon isab ni Governor Lyndon ang ila negosyo na mga tibag. Apan iya gidini nga mga shabu pini ang sulod. Ayan mga kababayan ha, dininay daw po ito ni Barbers na shabu ang mga laman. Pero ayun dito, samtang giangkon, ibig sabihin, habang inangkin naman daw ni Governor Lyndon ang ila negosyo, yung kanilang negosyo na tibag. Yon. Pero dininay po yung laman na shabu. Basta gani Barbers, puros, ayan, sabi dito, mga illegal, negosyo, dili, serbisyo. Yan. Waya na gayod ang Surigao. Nakatunong kita ng mga politiko na puros na sindikato, kundili ma-illegal mining sanan, illegal quarry, jari na isab mga nagbaha na illegal na droga, porbida. Ano, Barbers Pamor? Basta lagi Barbers. Oh, yan po mga kababayan, may picture po dito sa baba. Ayan po yun. Ha? Post po ito nitong Surigao Media. I-click nga po natin mga kababayan ng kanilang Surigao Media. Surigao Media mga kababayan. Ayan no. Surigao Media mga kababayan ay nakapost pa po ito. Ayan no. Hanggang ngayon po, searchable pa po itong post ng Surigao Media. At ito mga kababayan, mayroon pa silang yesterday lang po yan, may post po dito. Isang vlogger. Oh. Hanggang ngayon po mga kababayan. Pero ito may nakita po ako ditong post. In fairness po dito kay sa mga barbers, mga kababayan, para sa patas po na pamamahayag. Tandaan po natin, ito po ay ayon dito, 4 days, no? 4 days na po ito naka-post, no? Kailan ito? November 10. Ayan mga kababayan, November 10 po ito naka-post. So, in fairness po sa kanila, November 10 po ito naka-post, mayroon po akong nakita dito na post mga kababayan na isa. Ito. Bagong-bago lang po itong post, 5 hours ago. RPN DXKS naman po mga kababayan. Surigao din po ito. Ayon po dito sa RPN Surigao mga kababayan, ayon po sa kanila, ito daw po ay pinabulaanan, Nasaan na yun? Ito daw po mga kababayan ay hindi daw po yan. Basahin ko mga kababayan hindi nyo makita, no? Teka lang. Babasahin ko lang yung yung pinaka-post nito. Ayan, sasakyan. Ayan yung Nasaan na ba yung post? Babasahin ko ang post. At hindi daw po yan, mga kababayan, sa kila Barbers. Yan po ay, kanino ba yan? Teka lang Saan na ba yung ko dito? Mayroon kasi mga kababayan sa DC, tingnan nga natin. RPN DXKS. Ayan. Tingnan natin itong RPN DXKS mga kababayan. RPN DXKS. Surigao. Yung post nila dito mga kababayan. Para maging po tayo, maging fair po tayo dito sa sinasabi nila, no? Kasi pinabubulaanan po yan, mga kababayan, na yan po ay totoo. Hindi daw po yan. Ito, mga kababayan, 6 hours ago.
Ito po, may 6 hours ago po itong post na RPN DXKS Surigao. Driver sa Montero Sports na gikargahan sa 57 kilos na shabu nga nasakpan dito sa Liloan Port taga Barm. Ayan mga kababayan ha, para sa patas po na pagpapahayag, ito daw po, ayon dito naman sa RPN DXKS, ito daw po ay taga Barm. Kabilin pang gipangita sa PDEA o kapulisan si alias Turing. O yan, di ba? Turing din na naparinig natin dito kanina sa post naman itong Surigao Media. Ang Surigao po Media, mga kababayan, ang sinasabi, ito daw po ay driver ng mga barbers. Nagtatrabaho daw sa mga barbers. Pero dito sa DXKS, RPN Surigao, ito ngayon, nag-post po sila 6 hours ago lang po ito mga kababayan. Samantalang yun, na Surigao Media ay 4 days ago na. Pinabulaanan nito mga kababayan. Ayon dito, samtang ang maong Mitsubishi Montero Sport nga nakarehistro kang, ayan mga kababayan, may nakasulat po dito, may pangalan po, kang Catherine Atienza sa Carmen, Surigao del Sur, nabaligya na kini sa wala pamadakip o lain na ang tag-iya sumala sa nakuhang papilis didto sa sakyanan. Sa pahayag ni PDEA Surigao del Norte Agent Winifredo Alagabia Jr. nga posibleng ang maong mga illegal drugs dinhi giagi sa mga pantalan nga bilihugot ang inspeksyon. Padadyon pa ang investigasyon ni ini, ilabi na nga ang driver nga misibat taga Bangsamoro, Autonomous Region. So pinabulaanan ko ito mga kababayan, ayon daw dito sa PDEA. Itong si Winifredo Alagabia Jr. taga Barm daw po ito. So hindi po natin alam dito mga kababayan kung alin po ang totoo. Dahil 4 days ago, nag-post po itong Surigao. No? Ayan, no? November 10, anong oras ng gabi na yan? PM eh. O yan, mga kababayan. So, kayo na ang umusga kung alin ba talaga dito ang totoo. Ha? Alin ang totoo rito? Ito ba ay pagmamayari, tauhan ng mga barbers, or ito ay taga-barm? So, ayan mga kababayan, ano sa tingin ninyo? Ano ang inyong papaniwalaan? Ito ba ay ang papaniwalaan ninyo, yung report ng Surigao Media na 4 days ago versus ngayon dito sa RPN DXKS na 6 hours ago only? Kababayan, mga kasulid DDS, kayo na ang humusga at kayo na muling magsuri kung ano ang buong katotohanan tungkol po sa ating isinare dito sa inyo. Tayo po ay nag-share lamang at nagbabahagi. Mayroon naman pong mga link ang mga video na yan. Okay po? Or mga post na yan. Muli mga kababayan, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. This is Bimar Channel. Pansamantalang magpapaalam at magkita-kita tayo muli sa susunod na mga reaction video. Pilipinas, as always, God first po. Bye-bye!